Hindi pa natin alam kung paano ito, kung magiging matagal ba ang gera na to or to certain extent mag-stop siya in a matter of time or in a few days time. Mahirap yan tumagal. Kasi pag tumagal yan, problema yan ng buong mundo, hindi lang ng Middle East. Kasi ang mahirap dito kasi if you really look at the Middle East, sila ang primary producer ng oil and other energy-related products. Makikita mo, top 3 I think ang Iran. Saudi Arabia is within top 5. Ang iba pang middle countries ay nasa top 10 ng oil-producing countries in the world na kung saan nagsusupply ng energy across the world. Ito namang ganap po ngayon dahil lagpas na ito actually sa US, na malayong isla yung US eh. Ang malapit lang dito is Israel. Pero marami na pong mga bansa rin dyan po sa gitnang silangan ang nadadamay. Like kagaya po dyan sa Abu Dhabi. No? Meron silang mga pagsabog na na-monitor dyan sa UAE or sa kanilang sentro na Abu Dhabi. Ganon din po sa Doha sa Qatar, no? Meron ding nababanggit na sa Oman dahil merong oil tanker doon na sinasabing inatake rin, no? Sa Kuwait, sinasabi rin nila na meron din mga pag-atake. In fact, meron pang mga report na nagkaroon ng friendly fire na yung dalawang jets ata ng Estados Unidos parang napabagsak ng Kuwaiti military, no? I think it was not a friendly fire. Parang bumabagsak ang Amerikano. From the reports that I received from other sources, bumabagsak. Ang nag-report is Kuwait TV. Pero ang observation based doon sa footage na napanood ko, parang bumabagsak ang jet fighters F-15 I think ng US. Opo, oo. At So, yun. opo, meron ding report dito nga na nagkaroon ng isinasabi nilang ang headlines kasi dito sa mga nababasa natin ng mga reports mistakenly shot down by Kuwaiti Defense, sabi ng Central Command, no? So meron ding mga pati sa Bahrain nakaabot na rin, pati yung sa nadamay na rin yung pamosong Burj Khalifa ba yun? Dyan sa Dubai, no? Maraming mga lugar ang pati sa Qatar, no? Doha, Qatar, nabanggitan natin kanina. So itong At saka tawag nito, right now Hezbollah is pati sa declared, Lebanon, 'di ba? Nagkaroon din ng Lebanon, mga So Hezbollah already declared they join the fray. nakikita nyo po ba na kung magre-react itong mga bansa na napadpad din yung mga pag-atake ng Iran, mas malaki ang nito or anong basa niyo po rito dahil parang nag-overspill na ito, nagiging target na rin kung saan yung mga base militar ng mga allied countries, lalo na itong mga US, nagiging target ng Iran. Or kasi marami din tayong naririnig na parang pinapatigil na nila, ganito, ganyan. Wala pang mga retaliation na nabanggit dito sa ating mga bansa po laban doon sa Iran. I think ganito ang basa ko kasi dyan. And then it's not only my own perspective, I think. Kasi kanina minomonitor ko rin yung perspective ng mga taga doon, taga Gulf and taga Middle East na ini-interview din ng international media. And I also have some friends who are monitoring this situation. So nag-exchange din kami ng perspective at ano yung tingin namin. Hindi lang ako, kundi some friends. So ang tingin namin, kasi ganito yun, I think the Gulf states, especially yung tinitira ng Iran, yung mga US military assets, including US facilities dun sa mga countries na yun, like for example, Qatar, Kuwait, Bahrain, and let us say UAE, even these are parts of the Gulf na yung mga military assets and military basta US related na alam ng Iran na
in many ways, it contributes to the capacity of the United States to attack Iran, tinitira ng Iran. So, of course, yung mga countries na to, like Saudi Arabia, nagagalit sila kasi nadadamay sila. Dahil nga, ang binabagsakan ng mga missile, yung soil nila, yung bayan nila. Siyempre, ikaw, nagagalit ka. However, these countries also understand that ang perception kasi ganito, ang sinasabi nga ng Iranian, yung mga military assets at saka military bases ng Amerika in these countries, it's not really, ang sinasabi, hindi pag-aari yan ng countries na yan. Ang may pag-aari niyan is kumbaga is the United States, and it is considered as United States territory. Yun ang perception kasi pag military base yan ng United States, it is considered as US territory. So kapag inatake mo siya, from the perception of the Iranian, we are attacking US territory or US asset. Hindi yung bansa mismo, let us say ng Qatar or let us say ng UAE. Ganun ang perspective eh. Kaya nga sinasabi ng general na nag-i-explain ng sitwasyon na to na it's not necessarily ang target nila yung country. It's the US asset which is considered as a US territory. So on that note, naiintindihan ng Gulf state ang what you call ang perspective or saan nanggagaling ang Iran. However, masakit din sa kanila kasi tumatama sa kanilang bayan at ang nadi-destroy at ang casualty na hindi lang economic, pati human casualty, and it affects everything, pati yung kanilang mga buildings, especially sa Dubai. Ang ganda-ganda ng Dubai at ng iba-ibang capital ng Gulf state na to, nasisira, and it will impact on their economy and also, of course, lives of people. So, madi-disrupt din ang operation ng buong country. So, in a way, nagagalit sila. However, if you ask me kung magre-retaliate ang mga countries na to and then they will fire against Iran, that is a possibility. However, they also know the cost na kapag nag-retaliate sila, sasabog ang buong Middle East. So alam din yan ng mga leaders ng ang mga leaders ng Gulf states. Ngayon, makikita mo may mga sentimento nga ang let us say for example, I saw an interview ng isang Saudi official. Ang sinasabi niya, itong United States, ang iniisip lang nito is ang security at ang binaback up lang nito ay ang Israel. What about us? Nasa amin ang kanilang military bases pero they don't even care about us. So, if you listen to this kind of interview sa isang Saudi official, the Saudi Arabia is a major power in the Middle East, no? At saka it's an ally of the United States when you talk about security and military. Pero kung naririnig mo ito, makikita mo na itong mga Gulf state, may mga realization sila na ang nangyari sa kanila, ginamit sila as nandun kasi ang military bases nila, pero once they're being attacked by the adversary of the United States, wala silang magawa. Kasi kapag nag-retaliate din sila, itong mga Gulf state talaga, the whole of the Middle East, sasabog yan. And that is not what this Gulf state wants. Because if you really look at them, they really want peace and prosperity. Economic prosperity ang focus nila. That's why they are diversifying their relationship when you talk about economic with other major powers like China. That's why they are part of the Belt and Road. Kasi ang focus talaga ng Gulf state, even the whole of the Middle East, is to be prosperous and to be economically developed. Pero with this kind of situation, wala, tawag nito, that's a big problem. Kasi lahat ng ito may impact sa economy nila as a region and it has an impact din sa world economy. So, kung titignan mo, if i-analyze mo siya, I think the possibility of retaliation from Gulf state against Iran is there. Pero I think the leaders of the Gulf state are also thinking hard. And, I hope they have the wisdom na they will refrain. Kasi ang mangyayari talaga dyan, it's a total war. It's not anymore. It will escalate into something na medyo mas mahirap i-contain. And then other countries and other major powers will be dragged into the fray. So, hopefully hindi mangyari yon, Admar. Kasi nakakatakot yon kapag nangyari. Ngayon, ang makikita mo, ang war is basically Iran as against to US and Israel access.
and Iran is targeting US military bases in different Gulf states na mayroong US military bases and US assets, even businesses. Pero hindi nagre-retaliate ang Gulf states. Pero once na makita mo mag-retaliate ang Gulf state sa Iran, Iran will be forced to all out. All out na talaga, as in do or die na. Ngayon kasi makikita mong Iran, medyo hindi pa siya nandun sa stage na all out. Though ang alam ko, ang sabi ng kanilang general na they will not agree to any kind of negotiation with the United States. Yun yung statement kanina. So I'm not sure kung paano magkakaroon ng political solution or negotiation, kasi ang panawagan naman ng ibang countries sa mundo is de-escalation of the military conflict, ceasefire, and then protection of the civilians. Pero ang Iranian army or Iranian military, especially yung leader nila, nag-express na we will not negotiate with the United States. Yun ang sabi. So, medyo, how do you call that? Medyo, hindi pa natin alam kung paano ito, kung magiging matagal ba ang gera na to, or to certain extent, mag-stop siya in a matter of time or in a few days' time. Mahirap yan tumagal. Kasi pag tumagal yan, problema yan ng buong mundo, hindi lang ng Middle East. Kasi ang mahirap dito, kasi if you really look at the Middle East, sila ang primary producer ng oil and other energy-related products. Makikita mo, top 3 I think ang Iran. Saudi Arabia is within top 5. Ang iba pang middle countries ay nasa top 10 ng oil-producing countries in the world, na kung saan nagsusupply ng energy across the world. So, and also you have to remember, yung trade, may dalawang area kasi sa ang Iran na kaya niyang i-control yung flow of international trade. Ang Strait of Hormuz and another one, napakalimutan yung pangalan, pero nasa Yemen na part. So pag yan, yung isa sinara na, yung Strait of Hormuz, yung isa hindi pa ata sinasara. Now pag sinara yon, magkakaroon ng problema ang flow of goods and trade, especially Europe will be affected. Geography-wise, kaya nga geopolitics eh. Kasi the geography of Iran gives an advantage to Iran, especially they can control two trade passage na yung Strait of Hormuz and Bab el Mandeb Strait. Yung kasi ang hirap i-pronounce eh. And this is a route na trade, ang ano doon is passage of goods, passage of trade, na pag sinara din yon ng Iran, magkakaproblema talaga magkakaroon tayo talaga ng global economic shocks. Hindi pa natin ngayon nararamdaman, pero actually minomonitor ko ang prices of goods sa international market, nagsisimula na siya na tumaas. At ang mga countries like the Philippines na import dependent, especially in terms of oil and other goods, and also ang ginagamit nating tayo din hindi lang tayo import dependent of goods and oil. We have a lot of OFWs sa Middle East, especially sa Gulf. And then two things sa atin, OFW remittances, and then if in any case they need to be repatriated kasi tatagal ang gera, that would impact in terms of jobs kasi loss of jobs yan eh. So, and also of course lives kasi hindi natin alam, mayroon ng casualty na Pilipino sa Israel and we don't know kung sana naman wag nang magdagdagan yon. Hopefully not. So yun.